Ibig sabihin, nakalatag na po yung plano. At alam ni Boying Rimulya kung sino-sino itong mga senador. Tulad ng unang sinabi ni Boying Rimulya na si Bato de la Rosa may warrant of arrest na niya. Ayon, nagtago. Hindi na nagpapakita mga kababayan. Kahit sinabi pa ng ng mga authorities na wala pa man niya. Pero may mga lumabas mga kababayan na balita na yung attempt na agawin yung posisyon kay Tito Soto. Yung lumabas na ang sabi, tinutulak ni Amy Marcos sa kanya Alan Peter Cayetano, itong si Loren Legarda, na maging first female Senate President. Si Bato de la Rosa on standby, nandun lang sa vicinity ng Senado. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, yung balita ngayon? Ito, sabi ni Ombudsman Rimulya, sabi dito sa report ng Inquirer, Rimulya explains remark on Soto. Sounds like a joke, but it is not. Ano niya yun, Mr. Maravillas, na joke? Sinasabi. Hindi man nga po joke daw yun. Yung sinasabi ni Ombudsman Rimulya, huwag ka anyang mag-alala. Huwag kang mag-alala dyan sa posisyon mo. Kasi may mga senador na anya na malapit ng maaresto. Di ba si Tito Sen, may threat palagi yung posisyon bilang Senate President na gustong agawin. Ngayon, may pinalabas na statement si Ombudsman Rimulya na tingin ng iba, joke. Hindi niya yun joke. So, kung hindi joke, ibig sabihin talagang may susunod na po na mga senador, incumbent senators, na makukulong in relation po sa flood control scandal. Yan ang ibig sabihin nito. Ayan kalalabas pala na balita. 54 minutes ago pa lang. It may sound like a joke, but it really is not. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya clarified that his remarks suggesting Senate President Vicente Soto III had no reason to worry about his position, and that arrest teams went on standby may have sounded like a joke but were not meant to be taken lightly. Madaling sabi, nagbibilang na lang po ng araw. Talaga na, Mr. Maravillas, tama yung mga pangitain mo. Sabi ko sa inyo, the writings on the wall are becoming clearer and clearer. Yung mga sinasabing big fish, malapit na po, their days are numbered. Many tekel o parsin. Tinimbang ka, ngunit kulang. Your days are numbered, sabi po sa kasulatan ni Propeta Daniel. Di ba? Sabi dito, Ombudsman Jesus Rimulya clarified that his remarks suggesting Senate President Vicente Soto III had no reason to worry about his position, and that arrest teams were on standby may have sounded like a joke but were not meant to be taken lightly anya. Rimulya made the clarification during a press conference at the Ombudsman's strategic planning session in Baguio City kanina, responding to questions about the statement he made in jest on DCRH over the weekend. The remarks were linked to a recent attempt to remove Soto from the Senate presidency. So sabi po ni Boying Rimulya, it may sound like a joke but it really is not. Of course, if there is a warrant of arrest, the person will be arrested. And we have arrest teams ready, sabi po ni Rimulya. Ibig sabihin, nakalatag na po yung plano. At alam ni Boying Rimulya kung sino-sino itong mga senador. Tulad ng unang sinabi ni Boying Rimulya na si Bato de la Rosa may warrant of arrest na niya. Ayon, nagtago.
Hindi na nagpapakita mga kababayan. Kahit sinabi pa ng ng mga authorities na wala pa man na niya. Pero may mga lumabas mga kababayan na balita na yung attempt na agawin yung posisyon kay Tito Soto. Yung lumabas na ang sabi, tinutulak ni Amy Marcos sa kanya Alan Peter Cayetano, itong si Loren Legarda, na maging first female Senate President. Si Bato de la Rosa on standby, nandun lang sa vicinity ng Senado. Yan yung mga lumabas na balita mga kababayan. Pasilip-silip si Bato de la Rosa, nasa vicinity lang daw ng Senado. Kailan siguro? Kinapos. Hindi makuha yung numero na kailangan mga kababayan para mapalitan si Tito Soto to protect Sara Duterte sa impeachment trial. At saka yung mga kasama nila na mga senador na sangkot dito sa flood control scandal. Di ba po mga kababayan? During the program, the radio host and Remulla discussed the recent failed attempt to oust Soto, teasing the Senate chief that some of his colleagues in the upper chamber seemed to have tickled him. Sabi ni Remulla, don't worry, the arresting team is already there, anya. When pressed at the press conference about the purpose of the arresting teams, he replied, for those who need to be arrested. He declined to say whether the cases involved were domestic or international. On February 4, Soto said he had averted the supposed attempt to oust him from the Senate presidency, confirming to reporters that he and his allies had thwarted the effort. Baka niya Mr. Maravillas, si Mini Remulla, si Bato de la Rosa na sabi mo nasa Senate vicinity. Baka mga kababayan si Bato de la Rosa. Kaya siguro hindi nangyari kasi nakasubaybay yung arresting team at baka nandun hawak naman talaga ng mga authorities yung warrant of arrest ni Bato mula sa ICC, itinatago lang para pag lumabas si Bato, kaya hindi na lumalabas si Bato, pupusasan siya talaga. Kailangan kasi ng Senado ang boto ni Bato de la Rosa. Pero kulang pa kasi siyam lang po ang minority. Kailangan 13. Di ba? Kung 12, patas lang. Kung lumabas si Bato, baka mga kababayan, talagang hindi matutuloy na ma-oust si Tito Sen kasi naka-standby yung arresting officer. Lalo niya Mr. Maravillas niya naintakutan niya, si Bato de la Rosa. Pati yung mga iba pang senador na wala pa man po recommended for plunder charges, gusto ngang baguhin yung committee report, yung recommendation, hindi na recommended for plunder charge, for investigation na rin na lang ulitin. Babaguhin yung language, sabi ni Ping Lacson. Ayaw kasi pumirma yung ibang mga kasama sa Senado, sa committee report sa flood control. But anyway, kasama yan mga kababayan sa plano. So hindi man nilinaw, mga kababayan, ni Remulla. However, a draft report by the Senate Blue Ribbon Committee recently named some minority black members recommending for possible criminal charges against Senators Francis Chis Escudero, Jingo Estrada, and Joel Villanueva in connection with the flood control controversy. Kaya sabi ni Atty. Falsis, pag na-debate niya yung impeachment sa Senado laban kay Sara Duterte, wala pang numero para ma-convict si Sara Duterte. Yan BP Sara unlikely to be convicted in Senate under present numbers. Mababawasan yan kasi may mga senador na for plunder charge, makukulong. Hindi man i-recommend ng Senado, kakasuhin pa rin sila ng ombudsman, saka yung DOJ.
Di ba, mga kababayan? Hindi man gumalaw, hindi man lang sila. Yan sa Senado, magkampi-kampihan sila. May ombudsman, may Department of Justice. Nagagawa, gagalaw, mga kababayan. Mababawasan yung mga senador na kakampi ni Sara. Di ba po? Kaya sabi ni Lando Corrales, pag inaristo yung tatlo, malaking impact yun sa numero. Numbers po yan. Tama, alangan man. Hindi man matutulog siyempre yung administrasyon. Alangan man. Makalusot sila, mga kababayan, ang kanilang mga kasalanan sa bayan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.